Maligayang pagbabalik sa mabuod ng pelikula. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang pelikulang horror mula sa taong 2010 na may pamagat na Devil. Mag-ingat sapagkat may spoilers na kasama. Kaya't manood at mag-enjoy. Nakikita ang isang lalaki na naglilinis sa loob ng isang gusali nang biglang may nahulog na bangkay sa truck sa labas. Samantala, dalawang lalaki naman ang nag-uusap sa isang diner tungkol sa alkoholismo at kahalagahan ng pagpapatawad para sa mga taong tulad ng nasa suot na Amerikana na nagbabagong buhay mula sa pagkakasangkot sa alkohol. Sinabi ng isa na hindi madaling magpatawad pagkatapos na nangyari sa kanyang pamilya 5 taon na ang nakakalipas at nais niya na sana'y makapag-usap sila ng normal na bagay sa halip na tungkol sa mga iyon. Pagkatapos, nalaman na ang lalaking iyon ay isang police detective. Nang tumawid siya sa police line, ay itinuturo sa kanya ng kapwa-pulis ang lugar ng krimen. Nakita nila ang truck na may bangkay sa ibabaw at pinag-aralan nila ito. Hindi makapaniwala ang isa na mayroong makagagawang magpapakamatay sa maliit na gusali na iyon. Napansin ng unang detective na walang bubog sa mga kalye kung saan nahulog ang bangkay. At naisip ito ay posibleng naipit at naikot lamang papunta kung saan ito nahanap. Naglakad ang dalawang detective sa gilid upang hanapin ang gusaling mas nagtutugma sa kanilang crime scene. At nakakita sila ng mga modernong gusali na magkasama nito. Nagpapakilala ito sa isa't isa. Unang nakita ang lalaking nakasuot ng hoodie na nakatambay at pagkatapos ay nakita ang lalaking nakasuot ng pulang tie na dumaan sa kanya at pumasok sa gusali. Sumunod, ang gwardiya na kumuha ng telepono sa reception desk at nakita rin ang matandang babae na nakatayo sa gitna ng labi na naguguluhan. Pagkatapos nito ay pumasok ang isang batang babae at dumaan sa harap ng gwardiya sa reception. Hinintuan ngunit nagpunta pa rin sa likod ng pila upang maglagay ng visitor's log. Sinabi ng gwardiya sa isa pang tao sa reception area na kailangan niyang dalhin ang kanilang package sa ika-39 na palapag at lumapit sa elevator. Gusto ng lalaking may pulang tie at matandang babae na sumakay sa isang elevator, ngunit dahil puno ito, sumakay sila sa isa pang elevator na walang laman. Kasama nila sa loob ang gwardiya at nang magsimula ng magsara ang pinto, may tumawag at humiling na hintayin sila. Sumakay sa elevator ang babaeng nakita na kanina pa at sa kanyang kasunod ay may isang lalaki na nagmamadaling sumakay. Siya ay ang lalaking may hoodie na kanina pa nakita sa elevator. Nang makapasok na silang lahat, bigla itong huminto at nasira. Samantala, nanonood ng hockey game ang isang mas matandang gwardiya sa pangunahing security room. Pumasok ang isang bata pang gwardiya at nagsimula silang mag-usap tungkol sa laro. Nakita niya na nasa inspection mode ang isang elevator kaya tumawag siya sa engineer ng building upang ipaayos ang problema. Habang sinusubukan ng engineer na ayusan ng isang bintanang sira sa mataas na bahagi ng gusali, nagpapakita ng pag-aalala ang matandang gwardiya sa elevator at patuloy na tinatanong ng matandang babae kung ano mga emergency procedure, subalit hindi niya alam dahil siya ay isang reliever. Pindot ng lalaking may pulang tie ang emergency button at sumali sa pagtatanong ng matandang babae. May nagsasalita sa loob ng elevator at nagsabi na alam niya na sila ay nakakulong at may isang engineer na paparating upang malaman kung ano ang nangyayari. Ang mas matandang gwardiya ang nagsasalita sa kanila sa pamagitan ng kamera at natuklasan niya na mayroong sira sa mikropono kaya hindi niya sila naririnig. Ang gwardiya sa elevator ay tumatawag sa lobby gamit ang kanyang cellphone ngunit walang signal kaya't ibinigay ng batang babae ang kanyang cellphone. Maikli ang tawag at mabilis na wala ng signal at nagsimulang tumugtog ng musika sa loob ng elevator. Kumakanta ang lalaking naka-red tie na nakakairita na nasa loob ng gusali. Papunta naman sa machine room sa tuktok ng gusali ang engineer at nagkakamalay siya na nabunot ng hangin ang kanyang sombrero at malapit na siyang mahulog. Sa ibaba ng gusali, papalapit naman ang dalawang detective habang nag-uusap. Nakatagpo ang isa sa kanila ng basag na salamin sa kalsada at nakita nila ang isang lalaki na nagwawalis ng maraming salamin. Pinigilan niya ang lalaki at inilarawan niyang krimen ang nangyari sa lugar. Ang malaking piraso ng salamin na bumagsak mula sa gusali ay halos makapatay sa kanyang kasamahan na nagpapatunay sa kanyang suspetsa.
Sa loob ng elevator, nakikita na ang mga tao na siyang tinitingnan ng engineer mula sa baba at nagtawag siya sa pangunahing security room para sabihin na wala namang problema. Ngunit pagbalik ng elevator, nag-reset siya nito. Sinabi ng matandang security guard sa grupo na mamamatay ang ilaw ng 20 segundo. Nang magdilim, nagsimula ang kalituhan sa loob ng elevator. Sumigaw ang matanda nang makaramdam ng takot at sinabihan ang gwardya na lumayo sa kanya. Inamin naman ng guard na may nararamdaman siyang paghihirap ng paghinga sa loob ng maliit na lugar. Nagtangkang akyatin ang isa sa kanila ang cable, ngunit sinabihan siya ng kasama niyang delikado ito. Samantala, sa machine room, nagtanong ang engineer sa pangunahing security kung naitama na ba ang problema. Ngunit, sinabi nilang hindi pa, kaya pumunta siya sa basement upang malaman ang dahilan. Sa pangunahing security office, nag-uusap ang dalawang gwardya tungkol sa bintanang nabasag sa gusali at nag-aalala ang isa sa kanila. Sa loob ng elevator, nag-aalala rin ang mga tao dito. Ang lalaking may pula na tie ay nagbibigay ng kanyang business card sa matandang babae at nagsisimula ang isang usapan dahil sa isang komento niya tungkol sa matanda. Sinabi niya sa kanila na alam niya kung paano malalaman kung mayaman ang isang tao at kinumpirma ang matandang babae sa batang babae na sinasabing mamahaling ang suot na damit. Ngunit biglang umatras ang babae nang sabihin niya na hinahawakan niya ang kanyang puwet. Sa kasagsagan ng pag-uusap, nagsimulang mag-flip ang ilaw sa elevator. Tumawag ang matandang gwardya sa pangunahing opisina para magtanong sa inhinyero kung siya ang may gawa nito. Sinasabi ng inhinyero na nagmamasid lamang siya sa ilalim ng elevator at walang problema ang nakikita niya mula roon. May hinala siyang lever sa gilid ng elevator at nagtatanong kung nakakatulong ito. Ngunit wala pa ring nangyari. Kaya't nagpasya siyang umakyat sa bubong upang i-reset ito. Nag-flip ulit ang mga ilaw sa elevator at nakikita nila sa pangunahing opisina ang mga nangyayari. Nakita na mabantay ng mga kakaibang bagay sa screen na nakapanginginig sa kanya at sinundan niya ito sa ilalim ng elevator. Nang malapit na siya sa kakaibang bagay, napilayan siya ng pagbagsak ng elevator sa kanyang harapan. Nag-flip muli ang mga ilaw sa elevator at biglang nawala. Narinig nila ang mga kakaibang ingay sa loob ng elevator at biglang nawala at bumalik ang ilaw ng elevator. Nang mag-on ang ilaw sa ikatlong pagkakataon, nakita nilang bumalik ang ilaw ng elevator. Nakita nilang nakahiga sa sahig ang batang babae. Nagtatanong ang mga bantay sa pangunahing opisina kung ano ang nangyayari. Ngunit napansin ng bantay na may sugat sa likod ang babae. Nagpanik ang mga tao sa loob ng elevator. Napansin ng lalaking may pula na tie na may dugo siya at sinusubukan niya itong itago sa iba. Sinabi ng batang babae na parang may kumagat sa kanya, kaya't nagtatanong ang isa pa kung mayroon ba silang mga matutulis na bagay na maaaring nakapipinsala sa kanya. Nakita ng bantay sa loob ng elevator ang dugo sa lalaki na may pula na tie at sinasabing nagsisinungaling ito dahil sa nabasag na salamin ng elevator. Ang tagapagbantay ay nagpunta upang salain ang lalaki para sa baril. Kaya nagpasya ang mga gwardya sa security room na tawagan ng mga pulis dahil may naganap ng pagsasalakay sa loob ng elevator sa labas ng gusali. Samantala, ang pulis na galing sa diner ay nakikipag-usap sa forensics nang tumawag ng report tungkol sa elevator. Nakita niya na ang tawag ay tungkol sa gusaling may bintanang nabasag, kaya dinala niya ang kaso at ang kanyang kasama. Sa opisina, nakita ng mas bata na gwardya sa CCTV na may nakababahalang pangyayari sa screen at ipinapakita ito sa mas matanda. Ngunit itinanggi ito ng mas matanda at sinasabing malabo lamang ito. Sa loob ng elevator, sinisikap ng tagapagbantay at ang ikatlong lalaki na buksan ang mga pinto, ngunit hindi nila alam kung may pagkakataon ba silang makalabas sa shaft. Nang makarinig na ang mga pulis sa opisina ng security, ipinakita sa kanila ng mas matanda na gwardya ang CCTV at inilarawan ang pagsasalakay. Sabi niya, naghihinala sila ang lalaking na may pulang tie ang may kagagawan nito at pinayuhan ng mga pulis na mag-request ng tao mula sa kumpanya ng elevator upang maayos ito. Nagtatanong ang mga pulis tungkol sa mga tao sa loob ng elevator at nang malaman niyang tagapagbantay ay isang reliever, pinakuha niya ang file nito. Nagsabi rin ang mas bata na gwardya tungkol sa nakita niya sa CCTV, ngunit itinanggi ito ng mas matanda at ng pulis. Papakita ang pulis ng interes sa tagapagbantay, kaya ipinautos niya sa gwardya sa opisina na mapakita ng mga tao sa loob ng elevator ng kanilang mga ID sa kamera. Sadyang hindi malinaw ang nakasulat sa mga ID, kaya pumunta ang mga detective at ang mas matandang security guard sa lobby para tingnan ang log ng mga bisita at malaman kung sino sila.
Sa main security office, habang nagbabantay sa security camera sa loob ng elevator, nakita ng mas bata sa security guard ang lahat ng tao sa loob nito nang biglang naglaho at nagbalik bilang mga dugong katawan sa sahig. Pagkalipas ng sandali, parang walang nangyari at nasa kanilang mga pwesto na naman. Nagdilim ang ilaw at biglang naputol ang salamin sa loob ng elevator at narinig ang mga kakaibang tunog. Nang bumalik ang ilaw, nakitang tadtad ng salamin ang leeg ng lalaking naka-red tie. Habang ito ay nangyayari, tumawag ang mas bata na security guard sa dalawang detective. Nakitang patay na ang lalaki sa video footage kaya tumawag sila ng backup. Sinimula ng isang detective ang pag-review ng video habang nagsisimulang magkwento ang mas bata na security guard ng isang kwento. Sinabi niya na ang ganitong mga sitwasyon ay madalas na nagsisimula sa isang pagpapakamatay at pagsasakta ng mga tao kapag malapit na ang demonyo. Minsan, nagkakaroon ito ng anyo ng tao at nanggugulo. Ang huling sinabi niya na ay baka isa sa mga taong nasa elevator ang demonyo. Hindi gaanong interesado ang mga detective sa sinabi ng gwardya at patuloy pa rin ang pag-review ng video. Sa kalaunan, napag-alaman nila na ang security guard na kasama sa elevator ay maaaring sangkot sa pagpatay dahil sa nakitang ebidensya sa kanyang file na nagpapakita ng kanyang nakaraang karanasan. Sa loob ng elevator, nagsasabi rin ng mga tao tungkol sa posibleng suspect sa pagpatay. Dumating ang bumbero sa gusali sa pangunahing opisina ng seguridad. Sinabi ng detective sa mga taong nasa loob ng elevator na ang mga lugar ay naging lugar ng krimen. Nag-aalinlangan ang detective na ang nangyari ay hindi aksidente, ngunit sinabi niya na hindi tila mga mamamatay tao ang mga taong nakasakay. Nagkaroon siya ng ideya at humingi ng volunteer. Pinakiusapan niya ang lalaking na kumuha ng piraso ng papel mula sa bulsa ng patay na lalaki. Itinaas ng lalaki ang sulat sa harap ng kamera at naiintindihan ng mga tao sa opisina at nalaman nila na pupunta sana ang patay na lalaki sa isang tao sa gusali. Nagpunta ang mga detective upang makipagpulong sa bumbero at pumunta ang detective mula sa diner sa antas ng gusali na may bintanilya. Sinabi ng forensics na napapakakaiba ng suicide note na iniwan ng jumper na may nakasulat na narinig ko ang mga yapak ng dyablo na papalapit. Sa loob ng elevator, sinubukan ng mga bumbero na buksan ang pintuan ng elevator, ngunit hindi ito gumagalaw. Sa loob, may isang lalaki na sumisigaw at nagsusumikap na makalabas ngunit hinila siya pababa ng security guard na nasa ibaba. Nag-uusap ang detective sa taong dapat sana'y makikipagkita sa patay na lalaki mula sa elevator at nalaman niya na scam artist ito. Humingi siya ng listahan ng mga na-scam niya sa loob ng elevator. Nagtitinginan ang mga tao at nagkukumpulan. Samantala, sa pangunahing opisina ng seguridad, bumalik ang detective at sinabi sa kanyang kasama na marahil may isa sa mga tao na hindi nag-sign in. Kung ang intensyon ay patayin ang lalaking may pulang tie, hindi sila magiging ganoong kasimple. Ibinigay niya sa kanyang mga isa pang listahan at pinag-iusapan na ihambing ito. Pumunta siya sa mga security guards at ipinakita sa kanya ng batang gwardya ang mukha mula sa footage. Ngunit pinakita sa kanya ng detective ang sulat ng paghingi ng tawad na iniwan ng taong pumatay sa asawa at anak niya sa isang aksidente. Sinabi niya na maaaring maging masama ang mga tao kahit na walang tulong ng dyablo. Habang sila'y nag-uusap, nagre-review ang mga mata ng gwardya ng footage at nakita ang eksaktong sandali. Kapag naisip ng babaeng kabataan na may humawak sa kanya, hindi ito nakita sa footage kaya nagduda ang detective at naging suspetsya rin sa kanya. Nakita nila sa elevator na nag-aampulan ng mga tao kaya pinagsabihan sila na huminto. Sa loob ng elevator, nagkaroon ng argumento at sinasabi ng matanda na gagamitan niya ang pepper spray ng security guard. Kinuha ng guard ang spray mula sa kanyang kamay. Sa pangunahing opisina ng seguridad, tumawag ang matandang guard sa engineer at sinabihan siya na huminto sa paglalakbay ng elevator. Habang umakyat, hindi niya makontak ang walkie-talkie at nahulog siya sa kable. Nagdikit ang kadena ng kanyang protective gear at nasisira ang loob ng elevator. Pinagtutulungan ng security guard ang matandang babae gamit ang luma na pepper spray. Nang biglang may nahulog sa taas ng elevator, narinig nila ang boses ng matandang guard sa tuktok at biglang may dugo na nanggagaling sa panel. Natuklasan nilang nanguhulog ng gamit ang engineer at hindi nila mabuksan ang panel para matulungan sila. Nagpunta ang detective sa bubong para tingnan ang elevator shaft at nakita ang engineer sa taas ng elevator na posibleng patay na. Sinabi niya sa lahat na marinig ng mga tao sa loob ng elevator ang walkie-talkie kaya kailangan nilang palitan ang channel. Nag-utos siya sa bumbero na pumasok sa elevator sa pamamagitan ng pader.
Nag-umpisa na ang mga bumbero sa paghuhukay sa pader habang tinitingnan ang footage sa pangunahing opisina. Nakita nila na nanakaw ng matandang babae ang mga wallet, kaya nagsabi ang detective sa lahat sila ay masasamang tao. Nagka-glitch ang footage mula sa security cam at bigla nilang nakita na patay na ang lahat ng mga tao sa loob ng elevator. Ngunit nakita lamang ito ng pulis. Natagpuan nila ang footage na may kasamang pangatlong lalaki at nakita nila na may satchel siya. Nang pumasok siya sa lobby, hindi niya dala ang satchel sa elevator. Nag-umpisa ulit magliwaliwanag ang mga ilaw sa elevator, ngunit bigla itong nawala ng kuryente. Sinindihan ng security guard ang kandila at may nakakapagtakang kakaibang bagay sa tabi niya. Nang bumalik ang kuryente, bumalik din ang liwanag. Nakita nilang nakakabit ang matanda sa isang bahagi ng elevator at patay na ito. Nakita ito ng detective sa screen at nagpa-lockdown siya ng building. Kasama ang lahat ng mga tao sa loob patungo sa lobby. Pumunta sa basement ang mas matandang security guard habang ang detective at mas bata niyang kasama lang ang nasa opisina. Sinabi ng mas bata na may dahilan kung bakit sila tawag na audience ng demonyo. Sa loob ng elevator, dinala ng dalawang lalaki ang bangkay ng matanda. Sinabi ng mas matanda na may dahilan kung bakit sila tawag na audience ng demonyo sa loob ng elevator. Dinala ng dalawang lalaki ang bangkay ng matanda habang hinahanap nila ang satchel. Natagpuan nila ito sa isang banyo malapit sa lobby. May kasamang mga tool na maaaring ginamit para manipulahin ang elevator. Naiwan ang mas bata sa opisina kaya nagsimulang magdasal sa prom. Hindi gusto ng mga tao sa loob ng elevator ang ginagawa niya, kaya nag-aaway sila. Tinawagan ng kababaihan ng security guard na pumatay sa kanyang kalaban. Sa opisina, nang patuloy pa rin ang pananalangin ng mas bata, pumasok ang dalawang detective at nakita ang nangyayari sa elevator. Nag-utos sila sa mga tao na lumayo at maglagay ng kamay sa pader habang tumitigil ang gulo. Nagtatanong ang isang pulis sa mas bata kung paano nagtapos ang kwento nito at sinabi nitong lahat sila ay mamamatay. Sinabi naman ng kanyang kasama na may record din ang kababaihan at mayaman ang dating asawa nito. Pumunta ang dalawa sa lobby at nakahanap ng abogado. Ang tanging impormasyon na nabanggit ng abogado ay na dapat tingnan nila ang mga taong malapit sa kababaihan at espesyalista siya sa forensic accounting. Nagtanong ang detective kung pwede niya makausap ang asawa ng babae. Habang nasa basement naman ang mas matandang security guard na nagpatay ng tubig. Nagsabi siya sa mga bumbero at patuloy pa rin silang bumabagsak sa pader. Nakita niya sa basement ang isang nakalubog na alambre at tinangka niyang kuhanin ito. Saglit pa lang nakaraan, nagsimula ng sumigaw ang mga taong nasa lobby dahil sa pagkapatay ng isang mas matandang security guard. Lumapit ang dalawang detective at nakita kung paano nag-aaway ang tatlong natitirang tao sa loob ng elevator. Inisip ng mga pulis na ang security guard sa loob ng elevator ang may pananagutan at na ang dalawang biktima ay decoy lamang. Noong patay na naman ang ilaw sa loob ng elevator, sinabi ng detective na gamitin nila ang ilaw ng kanilang mga cellphone bilang flashlight. Ngunit kinuha ng isang kamay ang kanilang mga cellphone. Nagpatuloy ang pagkawala ng ilaw at sa susunod na pagbukas nito ay patay na ang security guard. Dahil sa takot, kinuha ng dalawang natitirang tao ang isang piraso ng salamin at handa na silang ipagtanggol ang sarili nila. Hiniling ng detective sa mas bata na guard kung paano siya makakatulong sa kanila at sinabi nitong dapat nilang panagutan ang kanilang ginawa. Ibinahagi ng detective ang kanyang personal na kwento tungkol dito. Nagpakiusap ng kanilang bitawan ang kanilang dalang salamin. Dahil wala na silang pagpipilian, sumunod ang dalawang tao sa pakiusap ng detective. Bigla na lamang nagpapatay-patay ang ilaw at sa susunod na pagbukas nito ay nakitang patay na ang babae na may piraso ng salamin sa kanyang lalamunan. Habang tinutulungan ng lalaki ang babaeng namatay, nakita niya ang bangkay ng matandang babae na nakaposisyon sa likod niya. Sinabi ng matanda na siya raw ang susunod. Nalaman ng lalaki na may naaksidente siya dati at nag-iwan ng sulat sa bintana ng sasakyan ng kanyang naabutan. Patuloy niyang sinabihan na patawad at humingi ng tawad sa matanda. Pero tumatanggi ang Diablo na nakikipagkasunduan at pinaandar ng elevator pababa sa hagdanan. Nang bumukas ng pinto ng elevator, natagpuan na lang ng mga bumbero ang lalaki na may saksak sa katawan. Sa huli, nakita ng detective ang lalaki sa lobby at sinabing dadalhin niya ito sa istasyon. Habang nasa sasakyan, sinabi ng detective sa lalaki na ang pamilya nito ang naging biktima nito noong nakaraan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, pinapatawad na niya ito. Mag-subscribe para mapanood ninyo ang iba pang mga video tulad nito. Maraming salamat sa panonood.